If you are looking for a school na magma-masters ka, makinig ka muna sa kwento ko. And I believe this is your sign. Gagraduate na rin sana ako on time sa masters ko sa EDUC. Yun nga lang, sa private school namin, isa lang yung teacher na advisor ng lahat. Sa thesis namin, hindi ako on time nakagraduate sa masteral ko dahil nag-absent ba naman ng isang buwan ang research director namin dahil buntis at isa ang mga story ko so dapat nyo i-background check muna once mag-masteral kayo. Kahit kaano tayo ka-LPT lahat, yung thesis need talaga ng advisor at yun ay yung naging biggest multo ko. Sasabay sana ako sa kanila kaso nadali ako dahil marami pang errors ang paper ko. Kaso nakuha na ako bilang teacher sa China kaya hindi ako nakapagtapos totally sa Pilipinas. My story is not about rejection but a redirection. Hi, I'm Grace or Gracia, pero passer ako ng LPT, hindi man nabigyan ng tsansa pero may isang window ng opportunity ang dumating kaya nag-go na lang ako. Tumulo man ang luha ko during graduation nila sa video live dahil hindi ako kasama sa nagmarcha. Pero at least sa kwento ko, may awareness na kayong magtanong bago magpa-enroll sa private or di kaya ay public. Sa mga nauna sa inyo at nasa kanon, hindi kayo maging tulad ko. Pero nasa part na ako nang naka-move on kasi mas ganado ako lagi sa bagong buhay ko sa Tsina, mas doble kasi ang sweldo at paminsan may pa-incentive pa ng malakihan. At dito ko rin nakita ang forever ko, kagaya ko ay guro rin siya rito, Pilipino rin, kagaya natin, taga Nueva Ecija. Siya ang kasundo ko saan man at hindi kami nahirapan kilalanin ng isa't isa kasi sa parehas kami ng mga daily battles like dislikes and likes, tsambahan nga ang pagka-collab ng mga ugali rin namin at medyo magkaparehas ng ugali at trip sa buhay. Pero napansin ko sa almost duty routine ko sa pagtuturo, mas competitive talaga kahit saan ilagay ang mga estudyante ng Chinese. May peer pressure kasi sa culture nila, may expectation kasi talaga ang community sa kanila para pagdating nila sa college, nasa competitive university sila. Hindi lang siya nakikita sa movies pero sa totoong buhay rin. Mas grabe sila sa pagka-estudyante nila kaysa sa mga kabataan natin sa Pilipinas na ang aarte pa magwika ng English at napakabulol pa sa native language. Tas unti-unti na nakakalimutan pagka Pilipino, yun yung opinion ko lang ha, as a once upon a time teacher dyan. Yung ate napaka-creative naman pero sa usaping pag-support ng government sa mga bagong discoveries ng mga bata, hindi gaano nabibigyan ng pansin. Yun lamang sana makatulong kwento ko sa mga nagbabalak mag-masters. Grace or Gracia ulit. Thanks, Trixie Stories.